Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi! Ako si Mateo, 24 years old. Isa akong document controller sa isang construction company dito sa Pasig. Bagong hire lang ako last month, kaya medyo nangangapa pa ako sa mga gawain. Wala talaga akong experience sa pagiging document controller dahil fresh graduate lang ako ng computer programming at sobrang layo nito sa kursong tinapos ko. Pero tinanggap ko pa rin yung trabaho dahil kailangan ko na talagang magka-work. Sakto rin naman na urgently kailangan ng company ng bagong document controller, kaya nabigyan ako ng chance. Sa totoo lang, sobrang nahirapan ako noong una. Halos lahat ng ginagawa ko bago sa paningin ko. Mga documents, transmittals, revisions, permits, at kung ano-ano pang papel na kailangan ayusin at bantayan. Pakiramdam ko nga noon parang hindi ako bagay sa trabaho. Pero kahit ganon, pinilit kong matuto. Mabuti na lang, at bago umalis yung pinalitan ko, he trained me. At tinuruan ng basic na dapat kong malaman. Kahit papaano, nabawasan yung kaba ko. Pero syempre, iba pa rin kapag ikaw na mismo yung mag-isa na hahawak ng trabaho. Kapag may mga documents na hindi ko mahanap, minsan napapagalitan talaga ako, kaya sobrang stressed ko araw-araw. May mga pagkakataon pa na gusto ko na lang mag-resign dahil pakiramdam ko, hindi ako bagay sa trabahong ito. Nakaka-pressure lalo na kapag may hinahanap silang files, tapos hindi agad makita kasi parang lahat ng CC na pupunta sa'yo bilang document controller. Pero kahit nahihirapan ako, tinitiis ko pa rin dahil kailangan ko ng experience. Iniisip ko na lang na baka stepping stone ko lang talaga ito para makapasok sa office industry at magkaroon ng mas magandang opportunity sa future. Hindi ko naman nakikita yung sarili ko na pangmatagalan sa ganitong trabaho. Gusto ko pa rin talaga someday na makapagtrabaho na related sa course ko na computer programming. Kasi doon ko mas nararamdaman na may alam at mas may confidence ako. Sa ngayon, sinusubukan ko na lang maging matatag at matuto habang nandito pa ako. Sabi ko sa sarili ko, baka kailangan ko lang pagdaanan itong phase na ito para mas maging prepared ako sa trabaho na talagang para sa akin balang araw. Saka kailangan ko rin talaga ng pera at makatulong kina mama. Na-stroke si papa noong nakaraang buwan kaya hindi na siya makapagtrabaho. Company driver siya dati, pero dahil sa nangyari, kailangan muna niyang magpahinga at magpagaling. Kaya kahit nahihirapan ako sa trabaho ko ngayon, wala akong choice, kundi magtiis at magpatuloy. Si mama naman ay housewife lang at may dalawa pa akong kapatid na nag-aaral sa college. Malapit na rin naman silang graduate, pero sa ngayon, kailangan muna naming kayanin yung gastusin araw-araw. Kaya pakiramdam ko, bigla akong napunta sa sitwasyon na kailangan kong maging matatag at tumayong parang padre de pamilya para makatulong sa amin. Minsan nakakapagod isipin lahat ng responsibilidad. Yung pressure sa trabaho, yung pag-aalala kay papa, tapos yung pangangailangan sa bahay. Pero kapag naiisip ko pamilya ko, bumabalik yung dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Kahit nahihirapan ako at gusto ko minsan sumuko, pinipilit ko pa rin bumangon araw-araw dahil alam kong mas kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Ang hirap pala talagang maging adult. Habang tumatanda ako, mas lalo kong nare-realize na mas simple pa pala yung buhay noong nag-aaral pa lang ako. Noon, akala ko sobrang bigat na ng mga problema ko. Mga exams, projects, thesis at quizzes. Akala ko noon, kapag nakagraduate na ako at may trabaho na, magiging okay na lahat. Pero iba pala talaga ang realidad ng totoong buhay. Ngayon, pagising ko pa lang sa umaga, iniisip ko na agad yung pamasahe, yung nakakapagod at nakaka-stress na traffic, yung deadlines sa trabaho, at yung pressure na baka magkamali ako. Pagdating naman sa bahay, andyan yung mga bayarin, tubig, kuryente, internet, pagkain. Dagdag pa yung mga utang ko sa lending apps na kailangan bayaran buwan-buwan. Minsan pakiramdam ko, hindi pa man ako nakakabawi sa pagod. May bago na namang problema na darating.
At higit sa lahat, mabigat din yung responsibilidad ko sa pamilya ko. Hindi na lang sarili ko yung iniisip ko ngayon. Kailangan kong maging matatag dahil may mga taong umaasa sa akin. Kaya minsan, kahit pagod na ako emotionally at mentally, hindi ako pwedeng basta sumuko. Nakakalungkot isipin na habang tumatanda ka, parang unti-unting nawawala yung pagiging carefree mo. Pero siguro ganito talaga ang buhay. Hindi madali abutin yung mga pangarap. Kailangan mong mapagod, masaktan, at minsan madurog muna bago mo marating yung buhay na gusto mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. Maaga akong dumating sa work ngayon dahil marami pa akong trabaho na hindi natapos kagabi. Tahimik pa yung office pagdating ko, kaya naisipan ko munang mag-breakfast habang inaayos ko yung mga documents sa table ko. Medyo inaantok pa ako noon at lutang kakaisip sa tambak na trabaho na kailangan kong tapusin. Habang kumakain ako, may biglang lumapit sa desk ko para magpa-receive ng documents. Weekly report yata yung dala niya. Agad akong napatingin sa kanya. At doon ako medyo natulala. Parang ngayon ko lang kasi siya nakita sa office. Mukhang bago lang din siya. Matangkad siya, moreno ng kaunti, matangos yung ilong, at malinis tingnan. Kahit nakapolo lang siya, halatang maganda yung pangangatawan niya. Yung tipong simple lang manamit, pero ramdam mo agad yung lakas ng aura niya. Hindi ko na malayan na medyo matagal na pala akong nakatitig sa kanya. "Boss, pa-receive sana," sabi niya habang medyo natatawa pa. "Sorry, lutang ako. Inaantok pa kasi ako," sabi ko tapos natawa na lang din ako. "Oo nga eh. Ang dami mong tambak na document sa table mo," sabi niya habang nakangiti. Napatingin tuloy ako sa desk ko. Nakakalat yung folders, transmittals, logbooks, at kung ano-ano pang papel na kailangan kong ayusin. Nakaka-stress nga eh. Natatawa akong sagot habang inaayos yung ibang documents na halos matumba na sa sobrang dami. "Bago ka lang ba dito?" Si Lara kasi yung palaging nagre-receive ng mga documents na dinadala ko galing sa head office. Tanong niya. "Oo, I just got hired last month. Ngayon lang din kita nakita dito," sabi ko. "Monthly lang kasi ako nagpupunta dito sa Pasig site. Naka-assign ako sa Makati. Pero ngayon, dito na ako sa Pasig naka-assign," sagot niya. "Kaya pala," sagot ko naman. "Balikan ko na lang later yung documents. Ang dami niyan eh," sabi niya. "Sige, balikan mo na lang later," sagot ko. Tapos naglakad na siya palabas ng office matapos niyang iwan yung mga documents sa table ko. Hindi ko na malayan na napatitig na pala ako sa kanya habang papalayo siya. Ang tangkad kasi niya at ang manly niya. Sobrang attracted agad ako sa kanya. Walang nakakaalam kahit sino na nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Simula pa nung college, tinatago ko na talaga yung part na ito sa sarili ko. May experience na rin naman ako noon sa kapwa lalaki. Pero isang beses lang nangyari. College pa ako noon. Parang nadala lang kami sa alak at sa init ng moment. Pagkatapos noon, hindi na naulit kahit kailan. Hindi rin namin pinag-usapan ulit yung nangyari. Pero ang sarap ng experience ko na yon. Masarap pala magpabembang sa kapwa mo lalaki. Nagkaroon na rin ako ng girlfriend. Siguro mga 3 yung naging girlfriend ko at nabembang ko na rin sila pero iba yung experience ko sa lalaki. Masasabi ko na mas enjoy ko sa lalaki. Mas masarap makipagbembangan sa lalaki. Wala pa yung weekly report nila, Alexis. I need it later. May monthly meeting kami mamaya. Puntahan mo sila sa site at kunin mo ngayon, sabi ni Ma'am Mitch. At napabuntong hininga na lang ako habang napatingin sa monitor ko. Hindi ko naman trabaho yung magpunta sa site eh. Ang dami ko pa sanang tatapusin na encoding, pero wala naman akong choice. "Sige po," mahinang sagot ko. Tumayo ako sa upuan ko at inayos muna yung mga documents sa table bago lumabas ng office. Pagbukas ko ng pinto, agad sumalubong sa akin yung mainit na hangin at ingay ng construction site sa paligid. Rinig na rinig yung tunog ng drilling, pukpok ng martilyo, at sigawan ng mga workers. Naglakad ako papunta sa temporary site office nila Alexis, nagawa lang sa container van. Medyo malamig sa loob dahil may aircon pero magulo rin.
Maraming nakapatong na blueprints, folders at helmets sa mga mesa. Boss, nandito po ba si Alexis? Tanong ko sa isang lalaki na naka-orange vest. Nasa taas pa sir, site inspection. Sagot niya habang hindi inaalis yung tingin sa laptop. Napabuntong hininga ulit ako. Ano pong kailangan? Tanong niya. Weekly report daw po nila. Kukunin ko sana. Sagot ko. Sige, hintayin mo na lang siya. Pababa na rin yun. Umupo ka muna dyan. Sabi niya. Habang nakaupo ako at naghihintay sa weekly report, biglang may kumatok sa pintuan ng site office bago ito bumukas. Nandyan pa si Alexis? Tanong niya. Pagtingin ko sa pumasok, nakita ko ang isang pamilyar na muka. Yung lalaking nagpa-receive ng documents sa akin kaninang umaga. Yung gwapo. Hindi ko pa rin alam yung pangalan niya pero agad ko siyang nakilala. Kahit naka-helmet at reflective vest siya ngayon, hindi nabawasan yung kagwapuhan niya. Mas lalo pa ngang lumakas yung appeal niya dahil parang bagay na bagay sa kanya yung pagiging site engineer. Pagkapasok niya, saglit siyang napatingin sa akin bago bahagyang ngumiti. Oy, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Hinihintay si Alexis, kukunin ko lang yung weekly report. Sagot ko habang nakangiti. Welcome sa buhay ng document controller. Kayo lagi ang tigahabol ng mga documents. Sabi niya habang natatawa. Napangiti na lang din ako, kahit medyo conscious ako sa sarili ko. Ewan ko ba, pero iba talaga yung epekto niya sa akin. Simpleng tingin at ngiti lang niya, parang biglang nawawala yung pagod ko. Nalaman ko na Alvaro pala ang pangalan niya. Isa siyang mechanical engineer at fresh graduate lang din katulad ko, kaya halos magkaedad lang kaming dalawa. Agulat pa siya nang malaman niyang computer programming ang course ko dahil sobrang layo nito sa trabaho ko ngayon bilang document controller. Ipinaliwanag ko na tinanggap ko lang yung offer dahil kailangan ko talaga ng trabaho at gusto ko rin magkaroon ng experience kahit hindi related sa tinapos ko. Habang tumatagal yung usapan namin, mas lalo kong napansin kung gaano siya kabait at gaan kausap. Hindi siya mayabang kahit engineer siya at maayos din siyang makitungo sa ibang tao sa site. Ang dali niyang pakisamahan, kaya hindi ko na malaya na ang dami ko na palang nalaman tungkol sa kanya. Fresh graduate rin pala siya at nagsisimula palang bumuo ng career katulad ko. Panganay din siya sa magkakapatid, kaya ramdam ko na pareho kaming may pressure at responsibilidad sa pamilya. Habang nakikinig ako sa kanya, parang unti-unting gumagaan yung pakiramdam ko. Sa dami ng stress at problema na iniisip ko nitong mga nakaraang buwan, ngayon lang ulit ako nakausap ng tao na naging komportable agad ako. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Mas naging close kami ni Alvaro. Dahil madalas akong magpunta sa site para kumuha ng mga reports at documents, halos araw-araw na rin kaming nagkikita. Kapag napapadpad ako sa temporary site office nila na gawa sa container van, minsan tumatambay lang ako doon at nakikipagkwentuhan sa kanya lalo na kapag wala masyadong ginagawa. Hindi ko namamalayan yung oras kapag kasama ko siya. Sa dami ng stress ko sa trabaho at sa mga problema sa buhay, parang naging pahinga ko yung simpleng pakikipag-usap sa kanya. Unti-unti ko ring nakilala yung totoong ugali niya. Makulit siya minsan, pero responsable pagdating sa trabaho. Madali rin siyang pakisamahan, kaya pati ibang worker sa site, komportable sa kanya. Kahit pagod, galing inspection o bilad sa araw, marunong pa rin siyang ngumiti at makipagbiruan. At habang mas tumatagal kaming magkasama, mas lalo kong nare-realize na nasasanay na akong hanapin yung presence niya araw-araw. Parang kulang yung araw ko kapag hindi kami nagkikita o nagkakausap kahit saglit lang. Friday noon at pauwi, nasana ako galing work. Pagod na rin ako buong linggo, kaya ang nasa isip ko na lang talaga ay humiga at matulog pagdating sa bahay. Pero bago ako tuluyang makaalis ng office, biglang sumulpot sa harap ko si Alvaro. Inaya niya akong uminom sa Paddy's Point na kaming dalawa lang. Noong una, balak ko talagang tumanggi dahil gusto ko na lang magpahinga at wala rin akong masyadong budget. Pero noong nalaman ko na dalawa lang kami, bigla akong naging excited kaya pumayag agad ako. Habang naglalakad kami palabas ng site, bigla na lang umakbay sa akin si Alvaro.
Ramdam ko agad yung init ng katawan niya at yung bigat ng braso niyang nakapatong sa balikat ko. Ang bango-bango niya. Tahimik lang akong naglalakad habang hinahayaan siya na nakaakbay sa akin. Pero sa simpleng pag-akbay niya, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Matagal na rin kasing walang taong ganun ka-comfortable sa akin. Nung makalabas na kami ng site, nag-book kami ng taxi papunta sa crossing, Mandaluyong. Dahil doon, yung Paddy's Point na pupuntahan namin. Medyo traffic pa nung oras na, yun kaya marami ring sasakyan sa kalsada. Friday kasi at weekends na kinabukasan kaya dagsana agad yung mga taong pauwi. O kaya naman lalabas para gumimik at mag-relax pagkatapos ng mahabang trabaho buong linggo. Sobrang stress ko this week, sabi ni Alvaro habang nasa loob kami ng taxi. Bakit? Tanong ko. Ang daming kailangan bakbakin na electrical sa mga CR ng 11th floor kasi hindi approve ng developer yung mga kinabit namin. Sabi niya. Habang nagsasalita siya, halatang pagod na pagod talaga siya sa trabaho. Ramdam ko rin yung frustration sa boses niya. Kwento niya, ilang araw na raw silang puyat at pabalik-balik sa site dahil sa revisions at mga pinapabago ng developer. Sayang daw yung oras, pagod, at materials dahil uulitin na naman nila yung ibang trabaho. Tahimik lang akong nakikinig habang nakasandal ulo ko sa upuan ng taxi. Kahit magkaiba kami ng trabaho, somehow nakaka-relate ako sa kanya. Pareho kaming pressured. Pareho kaming pagod. Nung makarating na kami sa Paddy's Point, kumuha kami ng isang maliit na private room na may kasamang karaoke para mas makapagkwentuhan at makapag-inuman ng maayos. Medyo maingay na rin sa labas dahil maraming tao na nagiinuman at nagkakantahan dahil Friday night nga. Pagkapasok namin sa room, agad kaming naupo habang inaayos ng staff yung mesa at karaoke machine. Maya-maya, umorder kami ng sisig, chicharon, at 2 bucket ng beer. Habang tumatagal, unti-unting naging masaya at relaxed yung atmosphere. Nagsimulang kumanta si Alvaro habang hawak yung microphone. Pagpasok pa lang ng music, napatingin na agad ako sa kanya. Hindi ko expected na maganda pala talaga boses niya. Malalim, pero malamig sa tenga. Yung tipong hindi niya kailangang bumirit para maramdaman mo yung emotion ng kanta. Tahimik lang akong nakaupo habang pinapanood siya. Hindi ko na malayan na halos natutulala na pala ako kakatingin sa kanya. Heaven by Your Side yung kinakanta niya. Habang tumatagal yung kanta, ewan ko ba kung epekto lang ba ng alak o sadyang marupok lang ako pagdating sa kanya. Pero pakiramdam ko, ako yung hinaharana niya. Paminsan-minsan kasi, napapatingin siya sa akin habang kumakanta kaya lalo akong kinikilig. Yung ilaw ng karaoke room na medyo dim, yung malamig na boses niya, at yung simpleng ngiti niya habang kumakanta. Parang biglang bumagal yung takbo ng oras para sa akin. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko noon. Basta habang nakatingin ako kay Alvaro na kumakanta sa harap, sobrang hindi ko mapigilan na kiligin. Siyempre, kumanta rin ako pagkatapos niya. Medyo nahihiya pa nga ako nung una dahil matagal na rin simula nung huli akong humawak ng microphone sa videoke. Pero dahil pinipilit niya ako, napakanta na rin ako. Habang kumakanta ako, panay naman yung palakpak at sigaw ni Alvaro. Sinasabi niya na maganda rin daw yung boses ko, kaya lalo tuloy akong nahiya. Paminsan-minsan pa siyang nakangiti habang nakatingin sa akin kaya hindi ko maiwasang mailang. Relax lang yung buong gabi. Tawanan, kwentuhan, kantahan, at inom lang habang unti-unting nawawala yung pagod at stress namin sa trabaho. Parang sa gabing yon, nakalimutan muna namin lahat ng pressure sa site, deadlines, at problema sa buhay. Hanggang sa hindi ko na malayan na marami na pala akong nainom na beer. Ramdam ko na yung init sa katawan ko at medyo nahihilo na rin ako ng bahagya. Napansin ko din na lasing na rin si Alvaro. Halos madaling araw na kami natapos ni Alvaro sa Paddy's Point. Medyo hilo na rin kami pareho sa dami ng nainom at ramdam na rin yung pagod sa buong araw. Pagkalabas namin ng bar, sinubukan niyang mag-book ng angkas at taxi pero halos wala nang tumatanggap dahil madaling araw na at marami ring tao sa labas.
Ilang beses siyang napapailing habang nakatingin sa phone niya. Ang hirap mag-book, sabi niya, habang bahagyang natatawa sa inis. Tahimik lang akong nakatayo sa tabi niya, habang hinihintay kung may tatanggap na rider o taxi. Malapit lang naman ang bahay namin dito, at pwede akong mag-jeep dahil marami pa naman jeep sa daan. Makalipas ang ilang minuto, napabuntong hininga siya sa katumingin sa akin. Magche-check-in na lang siguro ako sa malapit na hotel para makapagpahinga. Delikado na rin bumiyahe ng ganitong oras, sabi niya. Tumango naman ako dahil totoo rin naman yung sinabi niya. Halatang pagod na rin siya at medyo tipsy pa. Tapos ilang segundo siyang natahimik bago muling nagsalita. Gusto mo bang sumama na mag-check-in? Kahit pahinga lang muna bago umuwi, sabi niya. Bigla akong natigilan sa tanong niya. Parang saglit na nawala yung ingay ng paligid habang nakatingin lang ako sa kanya. Ramdam ko agad yung kaba sa dibdib ko at yung bilis ng tibok ng puso ko. Naramdaman ko na tumayo si Junjun sa loob ng pantalon ko. Parang ang daming pumasok sa isip ko sabay-sabay. Pero pumayag ako. Bigla akong nakaramdam ng init sa katawan ko. Sige, mag-rest muna ako, sagot ko. Tapos ayun, nag-check-in kami sa Bermuda para makapagpahinga muna bago umuwi. Pareho na rin kasi kaming pagod at medyo tipsy dahil sa nainom namin. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto, agad naming naramdaman yung tahimik at malamig na paligid. Malayo sa ingay ng bar at traffic sa labas. Hinubad lang ni Alvaro yung sapatos niya bago agad humiga sa kama habang napapikit na parang sobrang drained sa buong araw. Ako naman, dahan-dahang umupo sa gilid ng kama bago na rin humiga sa kabilang side. Tahimik lang kaming dalawa noon. Rinig lang yung mahinang ugong ng aircon habang pareho kaming nagpapahinga. Akala ko matutulog na kami pareho. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumapit at yakapin ako. Bigla akong nanigas sa pwesto ko. At naramdaman ko ulit si Junjun. Ramdam ko yung init ng katawan habang nakayakap sa akin. Tapos nagsalita siya. Pumapatol ka ba sa kapwa mo lalaki? Pabulong niyang tanong. Pumapatol ka ba sa kapwa mo lalaki? Pabulong niyang tanong. Parang biglang nawala yung antok at tama ng alak ko sa narinig ko. Ramdam ko pa rin yung braso niyang nakayakap sa akin at yung mainit niyang hininga malapit sa leeg ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Tahimik lang akong napalunok bago dahan-dahang magsalita. Isang beses ko palang nasubukan. Sagot ko. Gusto mo ba subukan ulit natin? Tanong niya. Nagulat ulit ako sa tanong niya. Parang hindi siya si Alvaro na kilala ko. Bahala ka, sabi ko. Pwede ba kita halikan? Tanong niya. Sige lang, sagot ko. Parang bigla akong naging sunod-sunuran sa kanya. Hanggang sa naramdaman ko na lang yung labi niya sa labi ko. And the last thing I remember, nagbimbangan kaming dalawa. Ginawa niya akong babae. At hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Nang magising kami kinabukasan, pareho kaming tahimik sa unang mga minuto. Pero ramdam naming pareho na aware kami sa nangyari at sa mga napag-usapan namin kagabi. At hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Nang magising kami kinabukasan, pareho kaming tahimik sa unang mga minuto. Pero ramdam naming pareho na aware kami sa nangyari at sa mga napag-usapan namin kagabi. Habang nakahiga kami sa kama, doon nagsimulang magkwento si Alvaro tungkol sa sarili niya. Aminado siyang matagal na siyang pumapatol sa kapwa niya lalaki at nagkaroon na rin siya noon ng boyfriend. Ang dami niyang naikwento sa akin. Mga sikreto niya, mga naging karanasan niya, at yung mga bagay na hindi niya basta-basta sinasabi sa ibang tao. Nag-open up na rin ako sa kanya. Sinabi ko na pareho kami, pero wala pa akong naging boyfriend kahit kailan. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo kaming naging close ni Alvaro. Halos araw-araw na kaming magka-chat at madalas na rin kaming lumalabas pagkatapos ng trabaho. Minsan kakain lang kami sa labas, minsan iinom lang. Unti-unti nasanay na ako sa presence niya sa buhay ko. Hanggang sa isang araw, bigla ko na lang nabalitaan na nag-resign na pala si Alvaro at lilipat na siya sa ibang company dahil mas maganda yung offer sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang nanlumo ako nung nalaman ko yon.
Nawalan ako ng gana bigla sa trabaho ko. Ka Sanay na kasi akong araw-araw siyang nakikita sa site. Kaya nung umalis siya, parang biglang naging mas tahimik at mas mabigat ulit yung araw-araw ko sa trabaho. Bumalik na naman yung pakiramdam na puro stress, pagod, at trabaho lang yung kaharap ko araw-araw. Kapag napapadaan ako sa temporary site office nila, parang ang lungkot tingnan dahil wala na siya doon. Pero kahit lumipat siya ng company, tuloy pa rin naman yung pag-uusap namin. Nagkikita pa rin kami at nagbebembangan. Hanggang sa dumating din yung panahon na nag-resign na rin ako sa trabaho ko bilang document controller. Habang nagtatrabaho kasi ako doon, tuloy-tuloy pa rin akong naghahanap ng ibang opportunity na mas related sa course ko. At isang araw, may tumanggap sa akin na isang startup company sa Makati. Na-hire ako bilang junior back-end developer. Hindi ko maipaliwanag yung saya at relief na naramdaman ko nung natanggap ako. Parang sa wakas, may direksyon na ulit yung career na gusto ko talaga. Mas lalo pa akong ginanahan dahil halos doble yung salary kumpara sa sinasahod ko noon bilang document controller. Naalala ko pa kung gaano ako ka-stress dati sa construction company. Yung tambak na documents, pressure sa deadlines, at yung pakiramdam na parang hindi talaga ako para doon. Pero kahit papaano, naging thankful pa rin ako sa trabahong yon dahil doon nagsimula lahat. At higit sa lahat, doon ko rin nakilala si Alvaro, na boyfriend ko na ngayon. Minsan naiisip ko, ang weird talaga ng buhay. Yung trabahong halos araw-araw kong sinusukuan sa isip ko noon, yun pa pala yung magiging daan para makilala ko yung taong mamahalin. Hindi ko rin expected na magiging boyfriend ko si Alvaro. Akala ko noong una, simpleng closeness at comfort lang yung meron kami sa isa't isa. Akala ko, hanggang bembangan body lang kami. Pero nung lumipat siya ng company at hindi ko na siya araw-araw nakikita, doon ko lalo na-realize kung gaano siya kaimportante sa akin. Naalala ko pa minsan sinabi ko sa kanya na miss ko na siya at parang kulang yung araw ko kapag hindi kami nagkakausap o nagkikita. Akala ko ako lang yung nakakaramdam noon. Pero nagulat ako nang sabihin niyang pareho pala kami ng nararamdaman. Miss na miss niya rin daw ako at nanibago rin siya nung umalis siya sa dati naming project. Pero kailangan daw talaga niyang tanggapin yung bagong offer dahil mas malaki yung sweldo at mas makakatulong siya sa pamilya nila. At doon ko lalo siyang naintindihan. Pareho kasi kaming nanggaling sa punto ng buhay na kailangan unahin yung responsibilidad bago sarili naming gusto. Kaya kahit gusto naming araw-araw magkasama, alam naming pareho na kailangan muna naming magtrabaho at ayusin yung future namin. Pero sinabi niya sa akin noon na hindi porket lumipat siya ng company ay mawawala na kami sa buhay ng isa't isa. At tinotoo naman niya yon. Kahit magkaiba na kami ng workplace, tuloy pa rin yung pag-uusap, paglabas, at pag-aalaga namin sa isa't isa hanggang sa hindi na lang basta pagkakaibigan yung namuo sa amin. Kundi totoong pagmamahalan na. 4 years na kami ni Alvaro ngayon at minsan hindi pa rin ako makapaniwala sa dami ng nangyari sa buhay ko simula noong araw na unang nagpa-receive siya ng document sa desk ko. Pareho na kaming financially stable at masaya sa mga career namin. Siya, patuloy na lumalago bilang engineer, habang ako naman ay nasa trabahong gusto ko talaga bilang developer. Unti-unti na rin naming naaabot yung mga pangarap na dati pinapangarap lang namin habang pagod at stress sa trabaho. At sa lahat ng blessings na dumating sa buhay ko, isa si Alvaro sa pinaka-pinagpapasalamat ko. Kaya sa mga taong hanggang ngayon ay nag-struggle pa rin sa career nila or sa love life at pakiramdam nila na napag-iiwanan na sila sa buhay, gusto kong sabihin na huwag kayong mawala ng pag-asa. One day, you will look back and you'll tell yourself that everything you went through was worth it. Yung mga gabing umiiyak ka dahil pagod ka na. Yung mga araw na pakiramdam mo, wala nang nangyayaring tama sa buhay mo. Yung pressure, failures, heartbreaks, rejections at lahat ng struggles na akala mo hindi mo kakayanin. Darating yung panahon na maiintindihan mo
kung bakit mo kinailangang pagdaanan lahat ng iyon. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.